Guys, welcome back to my channel. Today, napadaan tayo sa isang Ford dealership at meron tayong nakita dito na naka-display na Ford na Trend variant. Ito yung entry level ng Ford Everest. Halika, samahan nyo ako at check natin na okay ba na entry level na SUV itong Trend Ford Everest. If you look closely, parang hindi siya entry level. Yung mga features niya are almost the same sa higher variants ng Everest. So pareho din lang yung engine niya with the other variants except dun sa titanium na 4x4 naka bi-turbo. Ito naka single turbo with 6-speed automatic transmission. Sa ngayon, 4 na lang yung variants ng Ford Everest. Yung entry level na Trend, sunod yung Sport, and then yung titanium 4x2 at saka yung titanium na 4x4. Let's start muna with the exterior features. Sa Rangers and Everest, naka C-clamp headlight and DRL or daytime running light sila. Ang kagandahan dito sa Ford, hindi sila nagko-cost cut pagdating sa lower variants. So even yung headlight ng top variants, kapareho rin dito sa Trend variant except dun sa 4x4 na naka-projector headlamps. A good example ng cost cutting sa entry level is yung Fortuner at saka yung Montero Sport GLX, naka-halogen yung headlight nila. Dito, yung headlight niya as well as yung fog light niya are all in LEDs. At dito sa lower part ng bumper niya, may silver garnish dito sa bandang baba. If you look at the sides, ang big difference lang compared with the top variants is nawala yung mga chrome garnish, nawala siya lahat. Forza mas prefer nila yung walang chrome accents. So ito yung variant na yon. Sa side mirror naman, same sa lahat. Power folding, power adjustable, merong side turn indicators. Wala lang siyang paddle lamps. Ang may paddle lamp lang yung 4x4 titanium saka yung 4x2 titanium. Yung Sport wala ding paddle lamp. Ang noticeable lang na difference is yung kanyang mags which is size 18 as against dun sa titanium na size 20. So ang tires niya is 255/65 R18 versus yung 255/55 R20 ng titanium. So in terms of tire height, mas makapal siya. So mas maganda ang ride nito. Yun lang, sa forma, mas maganda naman yung size 20. From the side, typical Everest, malakas pa rin ang dating niya kahit na entry level lang siya. Ang pinakapansinin lang talaga yung wheels niya. Pareho din lang yung brake system. Sa front, naka-disc brake. Sa likod, naka-disc brake din. And one thing I noticed, meron na rin siyang roof rail, which is sa lahat ng variant, meron din naman. So in terms of front and side view features, wala siyang masyadong pagkakaiba dun sa higher variants. Okay, check naman natin yung rear portion. Meron na din siyang rear spoiler, shark fin antenna, at saka LED taillights. Ang main difference lang na mapapansin mo dito ay yung taillights niya. Hindi siya naka-full length. Even yung Everest emblem sa likod, hindi siya naka-enclosed o hindi siya naka-laminate. Ang kagandahan dito, meron pa rin siyang rear parking sensor at saka yung rear fog lamps, pero hindi siya naka-power tailgate. At meron din siyang third brake light na naka-integrate dun sa spoiler. So ito yung sinasabi kong Everest emblem na hindi naka-laminate. Dito, naka-embossed lang siya. At yung taillight niya hindi buo. Dito mo malalaman na Trend variant siya from the rear. Just the same, hindi naman nag-degrade yung design niya. Mukha pa rin siyang hindi base model. Okay, check naman natin yung mga interior features niya. For an entry-level na SUV, okay ba yung interior features? Pagdating sa door panel, plastic na yung pinaka-top panel. And then even dito sa part na to is plastic na. Yung pinaka-armrest is soft touch material or leather na. Yung windows and side mirror switches are the same as the higher variants. So, same quality sila. Nandito sa lower portion yung bottle holder saka yung speaker. Yung design ng steering wheel is the same dun sa higher variants. Naka-leather wrap na rin yung steering wheel. Meron na rin siyang control switches dito sa steering wheel. At meron siyang cruise control, hindi lang nga adaptive. And you have here the controls for the instrument cluster. The steering wheel is also telescopic and it can also be tilted. At nandito pa rin yung magandang design ng kanyang cup holder. At dito sa lower portion, typical for American brand, nandito yung switch for headlight and fog lamps.
At yung illumination ng instrument cluster, ang kagandahan dito, meron siyang leveling ng headlight. Good thing here, kahit lower variant siya, meron siyang automatic headlight. At nandito naman yung lever pag nag-o-open ka ng hood. At ang maganda dito, kahit na entry level siya, meron siyang automatic 8-way power adjustable driver seat. Although 4-way manual lang dun sa passenger. And they also retain the lumbar adjustment. Pagdating naman sa dashboard, pareho lang yung design. Although yung mga materials na ginamit dito is more on the plasticky side. You can see here that the dashboard is plastic, which is okay for an entry level. And then meron siyang parang aluminum trimming dito sa may passenger area. Meron din siyang open compartment area dito sa may passenger side, which is good na pwede mong lagyan ng mga items like cellphone. At dito sa ibabaw is merong another compartment, which is in addition sa glove compartment dito sa lower portion. Yung central display niya is 10 inches colored touchscreen, same as dun sa Sport. At ang kagandahan dito, may wireless Apple CarPlay at Android Auto na siya. At yung aircon nga pala niya is single zone climate control with external buttons. Meron na rin siyang dual port dito, isang Type A saka Type C port. At meron din siyang wireless charger. For an entry level with wireless charger, that's a good feature. Nandito naman yung shift lever niya, hindi siya electronic shifter, no? At meron na rin siyang electronic parking brake with auto hold function pa yan. And then nandito yung buttons for the manual mode. Meron siyang dalawang cup holders here at merong maliit na compartment here na pwede mong lagyan ng barya. And sa ilalim ng center armrest, meron ding compartment here. At dito sa loob, meron siyang 12-volt socket. And the nice thing here is kahit entry level siya, naka-leather seat siya na malambot. Ito lang yung entry level na SUV na naka-leather seat. You can also see na meron siyang hawakan sa A-pillar dito sa passenger side as well as dito sa driver side. Andito naman yung switches for the interior cabin lights na LED na rin. At dito, merong lalagyan ng sunglasses. Dito sa passenger side, meron siyang vanity mirror. Pero pag binuksan mo siya, wala siyang ilaw. Dito naman sa driver side, wala na siyang vanity mirror. So, yan yung itsura ng interior niya dito sa harap. Yung rear view mirror niya is day and night adjustment lang. Wala siyang auto-dimming katulad nung sa tatlong variants. Pag tiningnan mo naman siya from the get-go, hindi siya mukhang base model. May mga certain parts na plasticky, pero yung feeling mo ng leather seats at saka yung touchscreen na malaki, gives it an ambience na hindi siya base model. Okay, check naman natin yung second row. Pag upo mo dito sa second row, maluwag naman siya. You can see a lot of space here. Meron siyang compartment here. At dito sa gitna, merong may kaunting nakaumbok na center tunnel. Wala siyang aircon vent here. At meron kang adjustment ng fan speed here. Pero nawala yung 230 volt inverter na meron sa titanium. Pat dito, meron namang 12 volt socket na meron sa lahat ng variant. At dito naman yung switch ng lighting niya dito sa second row. You can also adjust back and forth itong second row seat. Okay yan, para makadaan din yung papasok dun sa third row. And then dito sa center, meron din siyang center armrest with the 2 cup holders here. So I can say na komportable dito sa second row seat. Kasi nai-adjust mo yung seat niya for your legroom, tapos nai-recline mo pa yung sandalan. So, meron din siyang side handles dito sa second row. 2AU in ingress at saka egress. Yung headroom niya is okay naman. Wala lang siyang panoramic moonroof na meron sa 4x2 titanium at saka yung 4x4 titanium. Okay, check naman natin itong third row seat. Para makapasok ka dito sa third row seat, kailangang i-move forward mo yung second row seat. So, yan ang itsura ng third row seat. Medyo nakaangat yung third row, hindi siya nakalapat dun sa floor gaya nung sa Nissan Terra. Okay, subukan nating umupo dito. Actually, medyo masikip siya kapag ka nakaupo ka dito. I'm 5'7" in height at medyo sayad na yung aking tuhod dito. Para maging komportable ng konti itong third row passenger, kailangan i-adjust mo forward ng konti itong second row seat para magkaroon ng konting space.
Pero okay lang ito sa mga short ride. Pero suitable ito sa mga bata. Pero pag adults, medyo challenging pagka long trip. Dito sa third row, meron ditong sabitan, meron din ditong speaker, at meron ding bottle holder dito sa side. Okay, check natin yung compartment area. Manual opening ng kanyang tailgate. Ang automatic lang yung sa 4x4 titanium. Sa other variants, manual opening din lang. And then itong third row seat, pwede mo siyang i-fold na flat. So pag naka-fold flat siya, malaki na yung cargo area mo. To further increase yung cargo area mo, pwede mo ding i-fold flat itong second row seat. Ayan, kapag ka naka-fold flat na yung second row seat, ang laki na ng space mo. Kasyang-kasya ang isang single bed dyan. Dito sa right side, meron siyang ilaw at dito naman sa left side, merong 12-volt socket. Dito sa ilalim naman, nandito yung mga lalagyan ng tools at saka yung lalagyan ng early warning device. And then you have tie points here dito sa rear area. Okay, check naman natin yung engine. Ang engine nga pala niya is same lang dun sa titanium na 4x2 saka yung sport na 4x2. Meron siyang single turbo na 170 PS ang power, and then ang torque is 405 Newton meters at meron siyang 6-speed transmission. Ang naiba lang yung sa 4x4 titanium. Yun, naka 2 liter bi-turbo with 10-speed automatic transmission. Tapos ang torque nun is 500 Newton meters and ang power is 210 PS. So in terms of engine, itong entry level is same lang dun sa sport at saka 4x2 titanium. So hindi siya dehado in terms of power. So okay, ano ba yung mga main features that sets it apart sa mga base model in its category? Ang number one talaga dyan is yung electric power assisted steering. For a base model at sa kanyang category, siya lang yung naka-EPS. So pagdating sa steering feel, napakagaan nito at madali siyang i-drive kahit malaki siyang sasakyan. And the next one is yung auto hold feature niya. Kahit base model siya, meron siyang auto hold feature. Sa buong PPV base model, siya lang yung merong ganong feature. And the next one is yung automatic seat niya sa front. Pagdating sa adjustability ng seat, siya lang yung may power seat sa harap. At meron pa siyang lumbar support na naa-adjust. Another worth noting is yung leather seat niya. Sa buong PPV base model segment, siya lang yung naka-leather seat. At ang next naman is yung 10 inches na head unit na may wireless Apple CarPlay at Android Auto. At isama mo na rin dyan yung wireless charging ng cellphone. At ang isa pang maganda dito is meron siyang automatic headlamps. For a base model, naka-automatic headlamps siya. So compared mo sa iba na naka-halogen yung headlights, wala pang automatic headlamps. Ang nawala lang talaga yung active safety features like yung adaptive cruise control, auto high beam, AEB, pre-collision assist, yung forward collision warning, lane departure warning, saka yung blind spot information system. But yung mga up-to-date features na magagamit mo sa day-to-day basis ay nandito na lahat sa Everest Trend variant. Punta naman tayo sa pros and cons. Ang number one pro niya is yung value for money niya. For its price and its category, siya yung may pinakamadaming features. So, hindi siya mukhang base model. Another pro niya is yung refinement niya. Both the engine at saka yung suspension. Si Everest naman is known for its riding comfort at yung good NVH. Another pro niya is sa exterior, hindi ganun ka-evident na mukha siyang base model. It still looks premium even though base model lang siya. Another pro niya is yung 5 years warranty at yung once a year ka lang magpa-service. So malaking tipid yun sa owner. Okay, punta naman tayo sa mga negatives. Ang number one negative niya, even though base model siya, meron pa din siyang mga tech features na prone sa mga glitches. Pero hindi naman kasing lala ng sa top variant na sobrang dami ng mga tech features. Another negative thing here is yung space niya sa third row. Medyo masikip siya. So kung naghahanap ka ng 7-seater na medyo maluwag yung third row, hindi ito para sa'yo. Yung third row ng MUX saka yung Montero Sport, mas maluwag dito.
Another negative here is yung belt-in oil timing belt niya. So, kailangan mo itong i-properly maintain. So, every 80,000 kilometers, kailangan mo siyang palitan. So, nakalubog yan sa oil. So, kapag hindi mo siya napalitan on time, maraming pwedeng parts na madamay. As against dun sa timing chain na mas matagal yung buhay. Pero dito, mas tahimik naman siya. So, makikita mo, very refined yung engine niya. So, yan yung mga pros and cons niya. So, in summary, this vehicle is a good option if you're looking for a value for money na SUV na hindi halatang entry level. So, ito yung sasakyan na para sa'yo. Comparing mo with the other entry level ng kanyang competitors, I think meron kang good case dito. And you might be wondering how its reliability. So, yan yung main concern ng mga buyers when it comes to Ford. As of now, regarding issues, wala namang issue regarding powertrain. Even the bi-turbo with a 10-speed transmission, wala na siyang issues. At dito sa aming Raptor group, which has the same engine as the titanium variant nito, wala naman kaming na-experience na issue sa powertrain at saka sa engine. Meron lang minor glitches sa mga technologies. Pero nare-resolve naman kaagad. So wala nang major issues itong mga bagong labas ng Ford. At ang kagandahan pa nito, yung 6-speed transmission nito, tested na before. So wala na talaga siyang issue. So my verdict for this SUV is it's a good value for money vehicle. Na comfortable na with diesel engine that has a lot of features for a base model. But you still have to maintain it well para tumagal sa'yo. So in summary, hindi rin siya for everybody. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!